Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang Western Conference nga ay napakalalim na conference mga kaibigan. Halos lahat ng team ay may kakayahan na pumasok sa playoffs, subalit 8 lang nga ang papasok dito at ang 7 ay malalaglag na. Last season ang nakapasok sa West ay ang OKC Thunder, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers at ang New Orleans Pelicans. At ilan naman sa mga teams na hindi nakapasok ay ang Sacramento Kings, Golden State Warriors, Houston Rockets, San Antonio Spurs at ang Memphis Grizzlies. 5 team na ito na gumaling o gumawa ng improvement sa kanilang roster ngayon. Ganun ba man posibleng isa o dalawa lamang ang makapasok sa kanila sa playoffs? Posible din na wala nga sa kanilang makapasok. Tingnan nga natin ang kanilang mga roster. Unahin natin ang Sacramento Kings na wala nga sa kanila si Harrison Barnes, Chris Duarte at ilang draft picks, subalit napunta naman sa kanila si DeMar DeRozan na isa sa mga pinaka-clutch na player sa NBA ngayon, habang mananatili naman sa kanila si Malik Monk, Keegan Murray, De'Aaron Fox at ang NBA rebounds and triple-double leader last season Domantas Sabonis. So inaasahan nga nagagaling din sila sa season na ito. Ang Golden State Warriors naman ay nawalan ng Klay Thompson, subalit mananatili naman sa kanila si Stephen Curry, Draymond Green, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Podziemski at Trayce Jackson-Davis, habang dumagdag din sa kanilang lineup ang tulad ni DeAnthony Melton, Buddy Hield at Kyle Anderson. Hanggat andyan nga si Curry ay palagi silang may tsansa na makapasok sa playoffs, or at least contender sila mga kaibigan na makapasok sa playoffs. Habang ang Memphis Grizzlies naman ay alam nga ng lahat na kung mananatili na healthy si Ja Morant ay isa sila sa mga bigating team sa West. Kumpleto pa rin ang kanilang core ni Morant, Jackson Jr. at Desmond Bane. Andyan din si Marcus Smart, Gigi Jackson, Santi Aldama, Derrick Rose at ang 7'4" rookie and 2-time National Player of the Year sa kolehiyo Zach Edey. Inaasahan na babawi nga ang Grizzlies team na ito next season. Ang Houston Rockets naman ay isang team na inaasahan na mag-i-improve talaga ngayong season. Other than expected na gumaling lamang ang kanilang mga young guns na tulad nila Jalen Green, Şengün, Jabari Smith Jr., Amen Thompson, Cam Whitmore at iba pa. Nadagdagan din nga sila ng number 3 pick Reed Sheppard. Andyan din si Fred VanVleet, Jeff Green, Reg Bullock, Aaron Holiday, Tari Eason at iba pa. Habang may dalawang solid backup big man nga sila kay Steven Adams at Jack Landale. So literal nga na 12-man deep ang lineup na ito. Kaya naman wala nga talagang pwede mag-relax sa West ngayon dahil ang team na ito ng Rockets ay expected na gumawa na ng playoff push. Habang San Antonio Spurs naman ay nadagdagan nga ng Chris Paul at Harrison Barnes. Si Devin Vassell at Victor Wembanyama ay patuloy lang din ang pag-develop. Expected nga si Wemby na aangat na sa pagiging top 20 o top 10 player sa NBA ngayong second year niya. Halos lahat nga ng team sa West ngayon mga kaibigan ay competitive. Ang Utah Jazz ay pwede din nga manggulat, subalit hindi ito inaasahan dahil madami nga silang first round pick. Isang bagay na kung gusto nilang mapakinabangan ng matino ay dapat na mag-tanking sila at bumagsak ang kanilang record. Ganun din nga ang Blazers mga kaibigan. Sino ba sa palagay nyo sa mga teams ngayon na napag-usapan natin ang aabante sa playoffs?